Madali lang naman daw gumawa ng ganitong klaseng kwento kasi ang hinala or ang ikinikwento ngayon na itong mga taga-suporta ni Digong, may sabwatan daw na nangyayari between ICC at mga anti-Duterte congressman. Nagsasabwatan daw. Talagang anti-Duterte ang tawag niyo ano. Pwede. Wala kayong magagawa kung paunti na ng paunti ang mga kakampingan at si Digong ng mga Duterte diyan sa Kongreso. Ganyan talaga ang buhay. Panapanahon, ika nga. So, ngayon, kinalaban nyo ang nasa Malacanang, dumating ang panahon nyo ng mga Duterte. Ito daw ang ibinunyag nga na isang kolumnista na ito. Okay, madali lang naman yan talagang pagtagpiin yung kwento na yan. Ito, matapos daw dumalo nga itong si Digong sa House Quadcom hearing noong nakaraang araw. Ito ang sinabi na itong kolumnista na ito. A secret ICC team of British nationals was in Manila staying in luxury hotels and even visiting Speaker Romualdez's residence to observe Senate and House hearings. Napaniwala kayo nang nasa Malacanang na hindi tutulungan ang ICC. Hindi makikipag-cooperate sa ICC. Kung totoo itong kwento na ito, pasensya na. Masaklap, no? To observe, eto maganda naman yung intention, to observe Senate and House hearings. Pumunta dito itong mga personals na ito, ICC team, bilang mga private citizen. So wala namang dapat ikabahala ang ating pamahalaan doon sa sinabi nga nito na hindi makikipag-ugnayan at makikipag-cooperate sa ICC. Ay kung pumunta sila dito nga bilang mga private individuals, walang say ang ating gobyerno dyan. A former UN investigator with Roderick Thomas and May Destura break-in. They didn't just watch. They reportedly crafted questions for anti-Duterte congressman. Ito yung malala. Ngayong mga tanong daw ng mga kongresista ay galing daw dito sa ICC team na ito. Okay, galing gumawa ng kwento, magaling. The Guardian and The Observer, which Filipinos or most Filipinos rarely have access to. Ito daw ay inalathala nga sa British publications na wala namang access ang mga kababayan natin. Their goal, bolster the ICC case and present these hearing as authentic evidence at the Hague. Who is this really serving? Talagang nagtanong kayo kung sino ang or who is this investigation or act serving. Talagang nagtanong pa kayo it is serving first of all our government and second of all the Filipino people. Kung iniisip nyo na it is only serving the president or yung nasa Malacanang, bahala kayo. Masaklap. Pero kung totoo ito, mas masaklap. Good luck.